Po ngayon ay nasa Lord's Day 10 ng Heidelberg Catechism at iniling ko po na tumakot tayo sa page 17 ng ating Psalter Hymnal sa bahaging likuran. Babasahin ko pong tanong at kayo ang tutugon. Question and answer 27 and question and answer 28. Ang tanong po ng question 27, what do you understand by the providence of God? Providence is the almighty and ever-present power of God, by creating a cause as He said, heaven and the earth and all creatures, that so rules them that live and live, reign and proud, good old and new, old and weak, health and sickness, prosperity and poverty. All things in fact come to us not by chance, but from His fatherly hand. Question number 28, how does the knowledge of God's creation and providence help us? We can imagine when things go against us, thankful when things go well, and for the future we can have good confidence in our faithful God and Father that nothing will separate us from His love. All creatures are so completely in His hand, but without His will, they can neither move nor be moved. Pulin po ang ating Panginoon. Ang ating pong marinig na mensahe ay hango po sa panulat ni Dr. Reuben Bredenhoff na ating pinamagatang The Providence of the Triune God. The Providence of the Triune God. Mga kapatid, sa buhay po ng bawat isa, may mga pagkakataong namamangha tayo sa providence ng Diyos. Nakikita nating malinaw kung paano maingat niyang inoorganisa ang bawat pangyayari at kung gaano kahinahon at katiyaga niyang ginagabayan ang lahat para sa ating kabutihan. Halimbawa po, isang araw ay may malaki kang bayarin, pero biglang may dumating na unexpected funds sa iyong account. At dahil doon ay nakabayad ka ng walang kahirap-hirap. What do you call that? That's providence. O kaya naman nakita mo isang kabatch mo habang nasa holiday ka at nagkaroon kayo ng magandang pag-uusap tungkol sa pananampalataya. Ang tawag po doon ay providence. O kaya isang Lord's Day, nakarinig ka ng sermon tungkol sa isang scripture at pagkatapos yun din po ang devotion mo sa araw na yon. At yun din ang topic sa Bible study ninyo that week. Na para bang may ibig ipahiwatig sa iyong Panginoon tungkol sa isang bagay, we call that providence. Madalas po nating iniisip ang providence ng Diyos kapag may malaking pangyayari tulad ng natural disasters or conflicts. Halimbawa, kapag naiisip natin ang COVID pandemic at lahat ng mga problemang dala nito, maaaring sabihin natin, hindi ko talaga alam kung saan ito patungo, pero ito ang providence ng Diyos. Kaya nasa control niya ito. Kaya nakikita natin ang kamay ng Diyos sa mga kahangahangang coincidences sa buhay. Inaamin nating siya ang namamahala sa mga importanteng pangyayari sa buong mundo. Pero ang tanong ay, iniisip ba talaga natin ang kanyang providence sa bawat sitwasyon? Kapag tinitingnan ng Lord's Day 10 tungkol sa providence ng Diyos, mapapansin na gumagamit ito ng konkreto at ordinaryong halimbawa mula sa normal na buhay. Sinasabi po ng Diyos ang namamahala sa lahat. Sabi po ng question number 27, that leaf and blade, rain or drought, health and sickness, riches and poverty come to us not by chance, but by His fatherly hand. Ipinapakita ng Catechism kung gaano ka-personal at katotoo ang providence ng Diyos. Nandyan ito kahit sa simpleng bagay ng araw-araw. Sabi nga po, sa paggalaw ng dahon, sa pagpatak ng ulan, ito yung panahon ng tagtuyo, sa panahon ng kalusugan, karamdaman, kayamanan at kahirapan, lahat yon ay providence ng Diyos. Ang punto, walang nalalampasang detalye ang pangangalaga ng Diyos. Lahat ng creation at pati maliliit na bahagi ng buhay natin ay nasa kamay niya. Ang providence ng Diyos
ay ang kanyang perfect na pamamahala sa lahat ng bagay. Ang ngayon po ay marinig po natin kung gaano kakumpleto ang pangangalaga ng Diyos sa atin. Ang tatlong persona ng Trinidad o ng Trinity ay makapangyarihang gumagawa para sa atin ng bagay na ito. Ang Trinity ay involved sa pinag-uusapan nating providence. At ito ang ating tema ng mensahe sa hapong ito. Tayo po'y buong puso na nagpapatotoo sa providence ng Triune God. The Triune God, una sa lahat, or the Holy Trinity, is, first of all, conforming everything to the will of the Father. Secondly, the Triune God is putting everything under the Son. And thirdly, the Triune God is marking every believer with the Spirit. Pakinggan po natin ito. Medyo binibilisan ko yung pagsasalita sapagkat medyo may kahabaan, pero sa biyaya po ng Panginoon, maintindihan natin ang tinatakbo ng mensahe nito. So sa providence po, involved yung Trinity. At una po, yung providence, anong ginagawa niya? ng Trinity, sabi po, number one is that the Triune God is conforming everything to the will of the Father. Inaayon niya ang lahat ng bagay sa kalooban ng Ama. Your will be done. Pag tayo nananalangin, sinasabi po natin yan, yung pong sa the Lord's Prayer. Ang panalangin mangyayari, ang will ng Diyos ay nagpapakita ng ating Ama sa langit ay may plano at layunin para sa mundong kanyang nilikha. And because God is Almighty Creator, ang kanyang kalooban ay effective. Ginagawa ng Diyos ang gusto niya, ayon sa gusto niya, at tulad ng sinasabi ng Catechism, ipinapatotoo natin that all things comes to us not by chance, but by His fatherly hand. Yan po ang konteksto ng question and answer number 27. So dito makikita natin na napaka-reassuring po dito, lalo na kung alam natin na ang mabuting kalooban ng Ama ang nagdidikta sa lahat ng detalye ng buhay natin. We can truly rest in Him. Nasabi nga, because the Father knows best. Sino bang mas karapat dapat mamahala sa mundo kundi ang Diyos na perpekto sa lahat ng kanyang pamamaraan, na may infinite power, wisdom, and goodness. Pero kailangan din natin tanggapin na may kaunting mystery sa providence ng Ama sa lahat ng bagay. Kapag sinabi nating mystery o hiwaga sa Tagalog, naisip natin ang mga bagay na kakaiba o hindi malinaw. Ginagamit po yung salitang niyan sa Scripture. Tulad halimbawa sa Ephesians 1:9, it says there, He made known to us the mystery of His will. Ang Diyos na sinasamba natin ay hindi unpredictable or unknowable. Kung ganon, hindi siya tunay na Ama. Di po ba? Ang tunay na Ama ay hindi isang enigma na natatabunan ng misteryo at hindi maabot. Ang ating Ama ay approachable, siya ay nalalapitan at may pusong maaaring makadama. Kaya mapanghahawakan natin na ipinapakita ng Diyos Ama ang mystery of His will sa atin na kanyang mga anak. Isipin na lamang kung gaano karami na ang alam natin tungkol sa Diyos at sa kanyang kalooban para sa buhay na ito. Isipin natin, alam natin ang kanyang pangalan, alam natin ang kanyang mga holy attributes, alam natin ang katotohanan tungkol sa ating pinagmulan at kung saan tayo patungo kapag nananatili tayo sa pananampalataya kay Kristo. Alam natin ang purpose natin kung bakit tayo nilagay ng Diyos sa mundong ito. Walang mystery tungkol sa kung paano niya tayo gustong mamuhay. Pinagpala tayo na malaman ng maraming bagay tungkol sa isip ng Ama. Pero, hindi natin alam ang lahat. Tanggapin natin yon. Ang mystery ng kalooban ng Diyos ay nangangahulugang may ilang bagay pa rin na nakatago. Sabi nga po ni Moises, Deuteronomy 29:29, the secret things belong to our Lord, or to the Lord our God,
but the things revealed belong to us and to our children forever. Pansin po natin yan, secret things belong to the Lord. Parang mga magulang nga raw po, na hindi basta sinasabi lahat sa kanilang mga anak. Maaaring narinig ng mga bata ang usapan ng kanilang ama't ina, at gusto nilang malaman lahat, pero may ilang bagay na hindi nila kailangang malaman. May mga bagay na kailangan hindi nila maintindihan o mapag-isipan. Sabi nga po, minsan, pagmamahal din ang dahilan kung bakit hindi natin sinasabi lahat sa kanila. Ganon din po ang Diyos Ama. Marami siyang sinabi tungkol sa kanyang sarili, marami siyang sinabi tungkol sa mundo, sa ating salvation at sa future, pero may mga bagay pa rin siya tungkol sa kanyang kalooban na hindi natin maintindihan. May mga bagay na hindi niya ipinapakita sa atin habang tayo'y buhay pa sa mundong ito. Halimbawa, hindi natin kayang maintindihan ang ilang aspeto ng Trinity. Kaya ba nating paliwanag? Talaga exhaustively ang Trinity? We cannot do that. Hindi natin gaanong maintindihan kung paanong ang Son ay bigaten ng Ama. And yet siya eternal at kapantay ng Ama. Nagugulahan din tayo sa konsepto ng everlasting life. Pagkat sinatanong natin, gaano ba katagal ang eternity? Hindi ba tayo magsasawa sa langit pagkalipas ng daan-daang taon? Maliit ang isip natin para maintindihan ang misteryo. At pagdating ng providence ng Diyos, mas mahirap ang intindihin. Walang duda nag-struggle tayo sa kanyang kalooban. Maaaring tinatanong natin, kung talagang pinamamahalaan ng Diyos ang lahat ng bagay, e paano yung isang malakas na kabata na biglang namatay? Bakit hindi siya nagbibigay ng kagalingan sa matagal ng may sakit? Maaaring nagtatanong tayo, bakit biglang umalis yung isang kapatiran natin sa church, kahit na naituro na sa kanya lahat? Ano ang point sa mga pangyayaring ito? Sa madalit sabi, may mga mystery na hindi natin maintindihan. Kung gugugulin mo ang buhay mo sa pag-aalala sa hindi mo alam, baka hindi ka makahanap ng sagot. Pero, ang kaalaman natin tungkol sa kalooban ng Ama ay pwedeng maging foundation natin. Pwede natin itong maging sandalan sa buhay. Pakinggan po natin ulit ang sabi ng Ephesians 1:9. Ang sabi roon, God has made known to us the mystery of His will according to His good pleasure. So sa lahat ng dealings pala ng Diyos sa atin, alam natin iyon ay guided ng kanyang good pleasure. Hindi siya gagawa ng masama, kundi pawang mabuti lamang ang kanyang gagawin para sa kanyang kaluwalhatian. At tungkol sa kalooban niya, masaya ang Diyos na ipakita sa atin ang kailangan nating malaman. Binibigyan niya tayo ng insight sa kanyang plano at layunin, at sinasabi ng Ephesians 1 na lahat ng kanyang revelation sa atin ay nakasentro lamang kay Hesukristo. Simple lang, ang dakilang layunin ng Ama ay ibigay ang eternal salvation sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Ang layunin niya ay linisin tayo sa kasalanan at gawing kanya. So lahat ng bagay ay iniaayon ng Trinity sa kalooban ng Ama, una sa lahat. Pangalawa, the Triune God is also putting everything under the Son. Son, S-O-N, hindi S-U-N. Nilalagay niya ang lahat ng bagay sa ilalim ng anak. Kapag tinignan mo po ang Lord's Day 10, hindi mo makikita ang pangalan ni Jesus na anak ng Diyos sa anumang examples po na naroon. Subalit mahalaga na malaman natin na may key role si Jesus sa providence ng Diyos. At yon ay ang pagpapanatili, pamamahala sa lahat ng bagay. Ang tanong nga po natin, paano nga ba konektado si Kristo sa providence ng Diyos?
Pero ang sagot po natin, nasaan ba si Kristo ngayon? Nasaan po siya? Siya po'y nakaupo sa langit, sa kanan ng Ama. Nasa kanyang supreme authority, mamumuno sa lahat ng bagay, malaki man o maliit, nakikita man o di nakikita, ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Halimbawa, sabi ni Pablo sa Ephesians 1:20-21, he said, Christ is at God's right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion. Pansinin po natin yung apat na mahalagang salita po rito. All principality and power and might and dominion. Ang apat na terms na ito, nung panahon po ni Pablo, ay tumutukoy sa iba't ibang klase ng evil spirits. Yung palang tinutukoy ni Pablo doon, ang mga demons at devils na gumagalaw sa mundo. Pero si Kristo ay exalted sa lahat ng evil power na ito. Para bang ganito, name it. Magtulong-tulong man ang lahat ng kapangyarihan ng kadiliman at ng mga evil spirits, He is exalted, far exalted above them all. Siya ang Panginoon ng bawat pangalan na tinatawag, sabi po, not only in this age, but also in that which is to come. Kaya ang lahat ng cohorts at kakampi ni Satan ay subject kay Kristo. At kung si Kristo ay Lord sa greatest spiritual force sa universe, the unseen realm of Satan, then siya rin ang Panginoon ng lahat ng iba pang nakikita natin sa buong mundo. Meron pong malinaw na purpose sa paghari niya, Ephesians 1:22. It says, God put all things under Christ's feet, and He gave Him to be head over all things for the church. Ipinapakita po dyan yung purpose. Bakit siyang naging head? Bakit nasa ilalim ng lahat? Ang sabi roon, for the church. Kaya makikita natin dito that Christ doesn't have any hidden agenda. The ascended Christ is head over all things for His people. Siya po ang namamahala at siya din ang laging nakatutok at nakamasid at nagbabantay sa kanyang iglesia. Christ the King rules over all things for us. Kaya po napaka-reassuring po nito para sa bawat isa sa atin. At pinapakita lamang natin kung siyang naghahari sa lahat ng bagay, ibig sabihin, wala tayong dahilan upang matakot. Ang takot ay natural reaction. Marami tayong pagkatakot po, lalo sa panahon ngayon, nangyayari po yung digmaan sa Middle East. Natatakot tayo sa digmaang nagaganap ngayon sa Iran, sa magiging epekto nito, pagtaas ng gasolina, o kahirapang darating. Maaaring takutin tayo sa lahat ng pwedeng mangyari. Maaaring takot ka sa ibang tao. Kung alam mong maaari ka nilang i-reject dahil kaunti lang ang iyong kakayanan. Maaaring natatakot ka sa kakulangan natin ng knowledge or strength, o sa harapin mong exam, o kaya sa trabaho na alam mong hindi pa sapat ang iyong experience, o kaya natatakot ka anong magiging resulta ng iyong physical exam. Marami tayong pagkatakot, ngunit may magandang nangyayari kapag nare-realize natin na wala tayong magagawa. Handang ipaalala sa atin na si Kristo ang Hari. At secured ang buhay natin dahil ipinagkatiwala tayo kay Jesus ng Diyos Ama. Tulad ng sinabi ni Kristo in John 6:37, ano sabi niya? All that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me, I will by no means cast out. Lahat ang binigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Tiyak yun. At sino mang lumalapit sa akin ay hindi ko kailanman itataboy. And in John 6:39, ano sabi niya? This is the will of the Father who sent me, that of all He has given me, I should lose nothing, but should raise it up at the last day. Ano pinapakita rito ng ating Panginoon? Ang sabi, pinakalob tayo ng Ama kay Kristo. Kaya ang sabi ron, si Kristo, inobliga niya ang kanyang sarili upang ingatan niya
ang sinumang sa Kanya magpakailanman. He is obligated to do that. Minsan nga tayo mga magulang, hindi natin ginagawa yun. Umayaw ka na sa akin, umalis ka na. Wala na akong obligasyon sa iyo. Pero si Kristo hindi po ganun. Dahil pinagkaloob ka sa akin ng aking Ama sa gift, iingatan kita. Pag tayo binibigyan ng regalo, mga kapatid, niingatan niyo ba? Hindi tayo ganun, di po ba? Meron, isabi, kilala ko, kaibigan ko yon, pumunta sa amin. Years, way back, maraming taon na. Kailan lang, pumunta sa amin, nilibre niya ang pamilya namin, no, pinakain kami. Sabi niya, alam mo ba, meron ka bang nakalimutan? Meron ka nakakalimutan. Ang takot-takot na pinakita sa akin yung letter na tinago niya, halos bulok na. Talaga? Ancient na eh. Silulat mo to, humingi ka sa akin ng payo, itinago. Mahalaga to. Yun ay tao. Yun ay kaibigan ko. Merong limitasyon. Nakapagtago siya. Bibihirahin gano'n sa atin, di po ba? Lalo na tayo sa harap ng ating Panginoon. Kung tayo pinagkatiwala sa Kanya, iniingatan tayo ng Panginoon na hindi tayo magagalaw ni numan sapagkat siya ang may hawak sa ating buhay. So this is also an amazing truth for the church. Christ is King. Isipin ang sinabi niya sa mga alagad bago siya pumalik sa langit. Matthew 28:18-20. Sabi niya, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Bakit lumakas ang loob nila? Parang humayo. Nung siya papalik na sa langit, bakit sila humayo na kayo? At bakit nga humayo sila? At nakaabot hanggang dito sa atin, sa Asia, ang pangangaral ng salita. Why? Sapagkat pinanghawakan nila yung promise ng Panginoon that I will be with you even to the end of the age. Hindi tayo kakalibutan, hindi tayo hihiwalayan, hindi tayo pababayaan. Sasamahan tayo ng Panginoon hanggang katapusan at kaduluduluhan ng mundo. So bilang kanyang bayan na naririto pa sa mundo, mabuting malaman natin na may authority si Christ sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, pwede tayong umasa sa Kanya sa mga mission work, sa paghingi ng guidance at blessing. Pwede rin tayong humingi ng tulong sa pagpapatotoo ng gospel sa ating kapwa. Dito, madalas tayong may kaba at takot. Nag-aalala tayo sa anong magiging reaction sa Bible study na gagawin, sa pinaplano natin. Ano magiging reaction ng mga bagong dalo sa ating Bible study? Tama ba yung sasabihin nating salita? Meron ba talaga tayong opportunity to share the gospel? Marami tayong mga bagabag na tumatakbo sa ating isip. Subalit mawawala ang anumang takot kung tatandaan natin si Kristo ang makapangyarihang hari na may control sa lahat. Madalas po yan, nararanasan po namin, lalo na kung ikaw ay bago lang sa isang lugar. Buksin ka ng gospel, di ba? Nung unang panahon, ganun ang ginagawa sa atin. Hindi namin alam. But I remember po, nung ako'y college, sabi mo, share tayo ng gospel, pupunta tayo sa Luneta. Of course, iba yung mga pamamaraan noon, di ba? Meron kami yung mga tracks. Sabi, huwag kayong matatakot, sabi ng leader namin. Pagdating namin doon, may mga mukhang drug addict, lalapitan namin, mga kabataan kami. Pero isang bagay, hindi pa nga word of God yung pinanghahawakan namin noon. Pero meron kami sinaulo na pinag-aralan namin during that time, my college days, na sabi, lagi nyo lang itong baunin, sabihin nyo lang to, at lalakas ang loob nyo. Alam nyo kung ano yan? Hanggang ngayon sa ulo ko pa rin eh. Sabi rin, success in witnessing is simply sharing the gospel in the power of the Holy Spirit and then leaving the results to God. Gusto mo magtagumpay ka sa pagbabahagi ng salita ng Diyos? Sabihin mo lang to. Meron kaming hawak na leaflet. Sabihin mo lang to. Sabihin mo lang sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at iwan mo na ang resulta. Hindi mo na kinakailangang magaling pang magsalita. Basahin mo lang at ang Diyos ang kikilos upang buksan ng kanyang puso at isipan sa mabuting balita. Kaya ng Diyos na buksan ang saradong puso. Tutulungan niya tayong manatiling tapat anuman ang ma-encounter natin along the way when we share the gospel. At dahil na kay Kristo ang lahat ng authority, may pagtatanggol na rin tayo. Isipin po yung mga tao dito sa lipunan natin na gustong isuppress ang church,
or i-silence ang biblical teaching, totoo pong nakaka-intimidate yan. At ito po yung maaaring makadiscourage sa atin. Pero tandaan natin lahat ay nasa ilalim ng paanan ni Kristo. Pati mga kaaway ni Kristo ay nasa tuntungan ng kanyang paa. Si Kristo ay nasa trono at makapangyarihang naghahari, titiyakin niya na mananaig ang dala nating katotohanan kaysa sa kasinungalingan. At higit sa lahat, tandaan ang pinakalayunin ng providence ng Diyos. Nais niya na sa lahat ng bagay sa langit at sa lupa ay mapag-isa kay Kristo. So, ibig sabihin niya, lahat ay masasave. Na lahat ay mare-reconcile sa Kanya. Kasi sabi, pag-isahin ang nasa langit at sa lupa. So, masasave ba lahat? Hindi. Pero isang araw, lahat ng tao ay kikilala sa triune God. Lahat ay magsasabi, at isang araw, lahat ay luluhod sa anak ng Diyos bilang Panginoon. Philippians chapter 2. Di po ba? Andun po yan. Ang sabi din ni John sa Revelation 1:7, every eye will see Him, even those who pierced Him. Lahat makakakita sa Kanya, lalo na yung sumaksak sa Kanyang tagiliran, makikita siya. Maaaring sa mga panahong to, dinideny siya ng mga tao. Maaaring sa panahong to, inoopo sila ang ating Panginoong Jesucristo. Pero isang araw, this is not possible. Hindi na mangyayari yun. Makikita ang anak kung sino talaga siya, that He is the King of all creation. He is the Lord of the universe and the only Savior of all believers. Sapagkat si Kristo ay nasa heaven na, kaya magagawa ng lahat. Kaya po tatandaan natin at lagi tayong magtiwala na nasa mabuting kamay tayo ngayon at magpakailanman. Third and final point. Ano po yung unang puntos? The triune God is conforming everything to the will of the Father. Secondly, the triune God is putting everything under the Son. And thirdly, the triune God is marking every believer with the Spirit. Tinatatakan ang bawat mananampalataya ng kanyang Espiritu Santo. Ang providence ng Diyos minsan po mahirap intindihin. Maaring ma-recite natin ang lahat ng mga verses patungkol dito. Maaring kaya nating i-memorize itong Lord's Day 10. Maaring alam natin ang Ama ay in charge. Maaring alam natin si Kristo ay hari. Pero alam po ninyo sa buhay kung minsan hindi nakikinig ang utak o ang puso sa utak. Dami mong alam, pero ayaw mag-register sa heart. Hindi lahat ng nasa isip natin ay agad na bumababa sa ating puso. Alam ko lahat yan. Tanong, talaga bang pinaniniwalaan ng iyong puso? Doon tayo nagkakaroon ng problema. Pero dyan po pumapasok ang banal na Espiritu Santo. Ang Spirit ay nanggagaling sa Ama at Anak. At para gawing totoo sa atin ang doktrinang ito, para mailipat sa practice yung ating nalalaman, mula sa ulo patungo sa ating puso, ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng assurance na lahat ng bagay ay nasa kamay ng Diyos. Ang Ama ang nag-predestined sa lahat ng nililigtas niya. Ang Anak ang dahilan kaya lahat ay kontrolado at naaayos. At ang Holy Spirit ang inner agent, siya yung inner and unseen counselor na nagpapakita sa atin ng mga bagay na ito. Ephesians 1:13-14, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance. Napakahalaga yan. Maganda siguro ko, i-note down nyo itong verse na ito para lagi nating maalala. Huwag nating makalimutan. The Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance. So dito makikita natin, meron 3 images na binanggit si Pablo about the Holy Spirit. Unang sabi doon that He is the seal. Pag sinabing seal, selyo, di po ba? Sabi niya, you were sealed. Noon po ginagamit ang seal para ipakita na authentic ang isang bagay. Halimbawa, sa important documents, naglalagay sila ng hot
wax paper, nilalagay po nila doon. Tapos doon, ini-imprint po yung unique seal. At kapag nalagyan na ng seal, markado na yon bilang pag-aari ng isang tao, yun po ay proof na yun ay kanya na. Kasi nalagyan na ng seal. So, ganoon din po ang Holy Spirit sa atin, siya ang seal at guarantee na tunay tayong kanya. Napakahalaga po na tandaan natin yan. Lalo na pag panahon ng trials na pinapadala ng Panginoon ayon sa kanyang providensya. Kapag tayo po'y talagang na-stress sa buhay, iniisip natin, ako ba talaga yung mahalaga sa Diyos? Diba? Pag may pagsubok na, Lord, talaga bang mahalaga ba ako? Mahal mo ba ako, Panginoon? Concerned ka ba sa akin, Panginoon? Bakit naman sila walang problema? Bakit sa akin pa lahat natambak yung mga problema? Diba kung minsan pang nakukumpara natin ang buhay, parang siya mas special, tayo hindi sa Diyos. Bakit wala akong nararamdaman kapag ako'y nananalangin, hindi ko siya nadarama? Sa ganung pagkakataon, tandaan ang seal ng Holy Spirit. Ikaw ay selyado ng Banal na Espiritu. Magandang sabihin mo, paalala mo sa sarili ang ganito. Oo, ako'y sa Kanya. Kanyang Espiritu ang nagsisil sa puso ko. Alam ko at mas paniniwalaan ko ang Diyos at magtitiwala sa Kanyang salita. Alam kong nananahan sa akin ang Banal na Espiritu dahil kinamumuhuyan ko ang kasalanan sa buhay ko at nasisiyahan ako sa paggawa ng mabuti. Kung sealed ka, that means that you are confident na ikaw ay sa Kanya. Huwag mo isipin na hindi ka mahalaga. You are in fact precious in the sight of God because you are sealed by the Holy Spirit. Ikaw ay genuine na Kanya ka at hindi ka maaagaw sa Kanya ninuman. So that is the first term na ginamit po ni Paul. Seal. Pero tinawag din ng Holy Spirit na guarantee. Guarantee. O literal na deposit. Ang deposit ay nagpapakita na tiyak na may babalik sa iyo in the future. Nag-deposit ka. Diba? Marami nga sa atin pag nag-deposit, ewan ko parang bulag na pananampalataya. Deposit ako 1,000. Bumalik? Hindi. Tumubo lang yung pinagbigyan mo, pero ikaw hindi ka binalikan. Pero kadalasan, yun ang inaasahan natin. Once you deposit something, meron kang matatanggap in the future. Sa panghalimbawa, bumibili ka ng kotse, nagbayad ka ng down payment or deposit. Anong ibig sabihin po noon? Yun po ay patunay na seryoso ka sa iyong pagbili kasi nag-down ka. Ibig sabihin, tatapusin mo yung pagbabayad until your last penny. Bakit? Nag-down payment na ako eh. Sabihin, i-withdraw ko pa? Hindi, natutuloy ko na. Ganon din po ang deposit. Ito ay pledge, ito ay pangako, garantiya, katiyakan na hindi ka basta-basta aalis sa pinag-usapan at napagkasunduan. Ganon ang gift ng Holy Spirit. Ganon ang Holy Spirit sa atin. Siya ang paunang payment. Siya yung pledge at guarantee na may darating pa. May inaasahan ka mga kapatid. Kasi may tataka ng Holy Spirit. Hindi ka lang basta sa akin ng Holy Spirit ha. Pagdating wala lang. Parang pagdating mo sa heaven, parang hindi ka nakikita ng Diyos. No. He is the pledge. Alam niyo yung pledge, di ba? I pledge, di ba? Meron tayo mga pledges eh. Yung mga pledges nga natin dito, di ba? Pagbibigay ng, magpa-pledge ako every month. Hindi rin natin natutupad eh. But once the Holy Spirit make that pledge, hindi yung maaaring mawala. Mahalagang isipin habang hinaharap natin ang providence ng Diyos. Maaaring naguguluhan tayo kung may strike ba tayong magpatuloy sa buhay na ito. Maaaring nalalabuhan tayo sa ating pinagdadaanan. Ano itong dinadanas ko ngayon? Bakit ako hirap na hirap? Pero isipin natin, sandali lang. Nasa akin ang Holy Spirit. Kaya natitiyak ko na siya na nagsimula ng mabuting gawa sa aking buhay ay tatapusin ito hanggang sa pagdating ng araw ni Kristo. Alam niyo yung Philippians 1:6? Minsan ginagamit ko pang password yun. Bakit? Para hindi ko makalimutan. He who began a good work in you will be faithful to complete it until the day of Jesus Christ. Tayo kasi hindi tayo magiging tapat eh.
Pero dahil tinatakan ka ng banal na Espiritu, ang Diyos tapat na ililigtas ka. Diba? Look at your spiritual life. Parang ECG. Diba? Sometimes you're up. Sometimes you're down. Sometimes you're up. You're down. Most of the time, you're down. Pero mag-a-up pa rin. Pagdating ng panahon. Tanong, paano ka magiging mananatili kang up? Ang Holy Spirit ang tumutulong sa iyo. Na matatapos mong takbuhin ito hanggang sa pagparoon natin sa pagharap kay Kristo. Ibig sabihin, meron tayong down payment sa kayamanan ng Diyos. Nagsimula yon sa buhay natin dito, pero marami pang darating pagdating sa langit. Garantyado ng Diyos na hindi siya aalis, kundi sasamahan ka niya. Isa kang anak ng Diyos at hindi na ito mababago kailanman. Kaya hindi nakakapagtaka kapag sinabi ng Catechism ang benefit ng providence ng Diyos. Pwede tayong tumingin sa future with firm confidence. May deposito tayo sa Diyos. Looking ahead, hindi tayo matatakot. Looking ahead, alam natin that no creature shall separate us from the love of God. Walang makakapag-iwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kahit pa ang feeling natin sa buhay natin, parang iniwan ako ng Panginoon, feeling mo lang yan. Ang ating pananampalataya ay hindi nakatindig sa ating pakiramdam. Ito ay nakatindig, nakatayo sa rock ng ating salvation, sa ating Panginoong Yesus. Sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Looking ahead, confident tayo na matatapos natin ang takbuhin. So nakita po natin ang Holy Spirit ay nagpalapit sa atin sa doktrinang ito, naintindihan natin. Dahil sa Holy Spirit, kilala natin ang Ama, kilala natin ang Anak. Dahil sa Kanya, na-enlighten ang ating mga mata upang makita natin ang dakilang pag-asa natin in the triune God. Kaya po, mga kapatid, sa ating pagtatapos, anong hamon natin po sa mensahe ito? Pakinggan natin ang sinasabi ng banal na Espiritu. Siya ang ating unseen counselor na nagsasalita sa buhay natin araw-araw. Tingnan yung buhay mo at makikita ang faithfulness ng Diyos sa buhay mo. Buksan mo ang kasulatan at basahin ang kanyang mga pangako. At higit sa lahat, makipagtipon tayo sa kapwa mananampalataya katulad ng ginagawa natin dito. At maranasan natin ang kanyang kabutihan. Sa tulong ng banal na Espiritu ay ipapabatid niya sa atin ng providential care ng Diyos para sa atin ay totoo, personal at puno ng kaaliwan. At laging tatandaan na dahil tayo nakakilala at natitiwala sa triune God, wala tayong kulang kailanman. Amen. Tayo po'y manalangin. Salamat po sa pagtutulong mo ito sa amin. Kami madalas na makalimot kahit marami kaming nalalamang katotohanan, Panginoon. Dala ng aming kahinaan. Dala ng aming paglakad dito sa sanlibutan. Dala ng aming mga nakikita sa paligid, dala ng aming mga obserbasyon. Kaya madalas naapektuhan ang aming pagtingin sa iyo, Panginoon. Para kaming si Simon Pedro nung siya'y lumakad sa ibabaw ng tubig patungo sa iyo, napansin niya ang malakas na hangin ng bagyo ang ulan at siya'y nawalan ng tiwala at siya'y lumubog, Panginoon. Kami nakakatulad niya. Sa kabila ng iyong mga paalala na hindi mo kami iwan, pababayaan man. Sa kabila ng mga katotohanan ito, that the triune God is conforming everything to the will of the Father, that the triune God is putting everything under the Son, and that the triune God is marking every believer with the Spirit. Mahina pa rin ang aming pananampalataya. So we come to you, Lord. Ano man na mangyari sa buhay namin ito, Panginoon, tulungan mo kaming manalig na kayo ang Diyos na gumagawa sa lahat ng bagay, may hawak sa lahat ng bagay, may control sa lahat ng bagay. If you are indeed concerned, maging sa paggalaw ng dahon na aming nakikita, nalalaglag sa puno,
If you're concerned, maging doon sa ibon sa iyong papawid na biglang pumanaw, Panginoon, nalaglag sa lupa. If you're concerned kung saan hihihip ang hangin, Panginoon, kung saan ito papupuntahin, kung saan ito magtatapos. Kung sa lahat ng bagay, maging sa pagpatak ng ulan, maging sa kayamanan, kahirapan, kalusugan, kalakasan, ay concern ka. Will you not take care of us? Naalala po namin ang sinabi sa Psalms. Sabi niya, when I consider the heavens, the work of your fingers, what is man that you are mindful of him? Napakalaki po ng kalawakan, pero lahat ay tinitingnan mo. Pero ang tao'y lalo mong tinignan at iningatan, gaano pa kaya kami iyong mga anak. Tulungan mo po kami, Panginoon. Alisin mo ang bagabag at takot sa aming puso. Turuan mo po kami, Panginoon, magliwanag sa amin ang mga katotohanan ito na aming narinig. At magmula sa oras na ito, lumakad kami ng may pananampalataya, hindi natitigatig, sapagkat alam namin ang banal na Trinidad ang may kontrol ng lahat ng bagay. So, patuloy na magdiin dito sa aming puso, sa aming pananampalataya. At huwag mong loobin, Panginoon, na ito ay mawala sa amin. Pagmula sa oras na ito. Kayo pong maluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.